Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nakakalungkot na yung sinasabi ko nung isang araw pa na sana humupa na ito, hindi. Parang sa parte ng mga supporters ni Christian Siguera, mayroon silang ano ba 'yon? I stand with Christian Siguera. Meron ganun. So, kapag gano'n na I stand with Christian Siguera, kumakalat 'yan, may nagpo-post na ano daw nila, suportado nila sa Christian Siguera. Tapos mayroon namang mga post kontra naman kay Christian Siguera. Nangyayari dito, posisyonan na eh. Hindi maganda. Hindi maganda na posisyonan na. Hindi naman ito dapat posisyonan eh. Ang mas dapat nga magtulungan tayong humupa na 'yan, matigil na. Ako, sa totoo lang, ko ba ay may kinakampihan? Hindi eh. Kasi sinabi ko naman ang stand ko. Ang sabi ko, may mali din kasi kay Christian, syempre yung mga term na ginamit niya, pero tama naman yung mag-comment siya. Syempre freedom of expression yan. Irespeto rin natin yan. Kaya lang, ang hindi rin naman na-consider ni Christian na may binibuild tayong alliance sa administrasyon. So medyo control din tayo ng bira at saka pili din tayo ng words. Yung mga salita na rin na medyo matitindi, ireserba natin sa Duterte. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi tayo magpupuna sa administrasyon. Kasi yan eh, administrasyon yan. Constructive ang ating puna. Ako naman sinasabi ko rin yun eh. Kahit ako, pumupuna din ako pag tingin kong mali. Pero yung pagpipili ng mga lingwahe kasi, kumbaga, ito eh, mayroon tayong gustong i-build na alliance hanggang 2028. So dapat natin yun. Doon sumama ang loob ng mga loyalista ng Marcos. Pero sa isang banda rin sana, hindi rin naman sana masyadong ganun katindi yung atake kay Christian. Ang nangyari kasi, matindi rin eh. Talagang ayaw naman siyempre tanggapin ng mga pro-Marcos na coordinated. Sabi nila, wala namang coordination to. Wala namang nagdidikta na gawin nyo to, gawin nyo yon. Okay, pero makikita mo talaga na hindi man siya sabihin na coordinated, pero talagang nagsasabay-sabay. Nagsasabay-sabay. Sabihin natin wala namang nasa likod niyan na nagko-command, nagpaplano, wala naman. Pero yung dating masyado talagang sabay-sabay. Grabe na ang baklas kay Christian. Kahit yung subscribers niya baba na, 16,000 na yata ang nabawas. Ang mga views sa mga niya nababa. Tapos grabing bashing talaga sa kanya. So ang malungkot dito, sa halip na mapats up na yan, maayos na, wala eh. Nanawagan na ako nung isang araw. Sabi ko, sana kay Christian, mas maganda mag-apologize siya sa nasabi niya na na yung paggamit niya ng term na tanga. Kaya lang may nagsasabi sa akin, attorney, hindi naman yan mag-a-apologize si Christian. Saka bakit mo naman pinapanawagan na mag-apologize siya? Parang mali naman na mag-apologize si Christian. Sabi ko naman ganito, yung pag-apologize lang naman yon. Ganito pasensya na sa mga pro-Marcos loyalist. Alam ko nasaktan kayo, pero ang ibig ko lang naman sabihin noon, ganito, ganyan. Kaya lang hindi nga eh. Hindi naman nag-apologize si Christian kasi sa tingin niya tama yung ginawa niya. So lalong lumaki ngayon. Tapos si Yussi Claire Castro, siyempre, pag si Yussi Claire Castro nagsalita, susuportahan yan ng mga pro-Marcos na mga vloggers. Kaya ngayon, lumaki na yung issue. Lumaki ng issue mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yung mga vloggers, nagposisyon na rin. Si Vlogcaster Armandin, pumosisyon para kay Christian. Sabi ko, ito na, lalaki na ito. Tapos yung mga vloggers, kanya-kanya na. Kagabi naman, may programa kami ni Ronald Llamas. Alam nyo naman kami ni Ronald, may Dos Amigos kaming programa. Kagabi, syempre, hindi naman namin maiwasang hindi i-discuss yan. Si Ronald, medyo mainit din, si Ronald Llamas. Sabi niya, dapat kasi kay Yussi Claire Castro, Palace Press Officer, hindi na siya sumausaw dyan. Lumaki pa lalo yung issue. Pero ako, sabi ko naman kay kay Ronald, unawain din natin si Claire Castro. Siyempre, spokesperson niya ng Malacanang.
siyempre ipagtatanggol niya ang presidente. Oo. Kaya actually, kami ni Ronald Llamas sa issue na ito, hindi rin kami nagkakasundo diyan sa issue na 'yan. Kasi sa tingin niya, pinagtatanggol niya si Christian at nagko-comment siya kay Yussi Claire Castro. Panoorin niyo yung ano namin, talakayan kagabi. Pero kahit magkaiba yung approach namin sa issue na 'to, magkaiba yung approach namin, magkaiba yung paningin, hindi naman kami nagka-clash. Respetuhan lang 'yan ang pananaw. Oh, kaya lang dahil nga siyempre programa namin kagabi, ganun yung mga sinasabi ni Ronald lalo kay Yussi Claire Castro, sabi ko, "Hala, ano ako nito, sigurado nito, aatakihin yung programa namin." Okay lang 'yun. Okay lang 'yun, mga kabunyog, mga kawan. Basta ako naman, panoorin niyo yung talakayan namin ni Ronald kagabi. Si Ronald talaga ang tingin niya, si Ronald Llamas, dinidepensahan niya si Christian Siguera. At sabi niya, dapat din si Yussi Claire Castro hindi na sana rin nakialam. Kaya lang, ang sabi ko naman, sabi ko, Ronald, unawain mo rin si Yussi Claire Castro, ipagtatanggol niya ng Pangulo, ay sinabihan ng tanga eh. Oh, oh. Kaya lang, sabi ko sana hindi na ito lumaki. Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ako na ngayon, nababanggit ako, tingnan niyo. Oh, ayan, sabi diyan, gising na mga loyalista, huwag tayo papauto sa mga dilawan. Tapos ako kasama diyan, nagganyan, kumakamot ako. Ewan ko bakit kumakamot ako sa ulo. Hindi naman magulo ang ano ko diyan sa stand na 'yan. Ito. Oh. Dilawan, pakawala ni Sara. Yussi Claire, ibinisto na ang plano. O, tapos nandiyan na naman ako sa kanan, no? Ako yung nakapula. Nandiyan si Ronald Llamas, si Christian Siguera, si Cielo Magno. Ha? Sabi, kay Nyulo yan, si Nyulo. Pero pinanood ko yung vlog na yan ni Nyulo. Okay naman. Hindi naman ako masyadong inaano niya. Sabi niya, si Attorney Enzo, kaibigan namin yan. Totoo naman, kaibigan ako ng mga pro-Marcos na vloggers. Naalala nyo, nag-rally kami sa Liwasan para sa impeachment ni Sara. Kasama ko yung mga pro-Marcos vloggers. Tapos nag-rally na naman kami sa sa PPM. January 2025. Nung si Chis Escudero ay yung fourth wheel. Nag-rally kami doon kasama ang mga pro-Marcos vloggers. Kaya ako mga kabunyog, mga kababayan, sabi nga ni Nyulo, si Attorney Enzo, kaibigan namin yan. Kaya lang, siyempre, kinikriticize din ako kasi dilawan daw ako. At parang kaming mga dilawan, pinagtatanggol namin si Christian Siguera. Pero sa totoo lang, hindi naman eh. Hindi ko pinagtatanggol si Christian Siguera. Hindi ko rin inaano dito. Ayaw ko ng kampihan sa bagay na to eh. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ang gusto ko maayos na yan, humupa na. Kasi ang nananalo sa nangyayaring ito ay ang mga DDS. Kaya ano yan, nandyan na nalalagay ang picture ko sa mga vlogs ng mga pro BBM. Pero okay lang. Naunawaan ko naman kasi siyempre ang tingin nila sa akin dilawan. Ang tingin nila sa akin dilawan. Kaya siyempre naano ako diyan, nalalagay ang picture ko diyan. Pero sa totoo lang, kung kayo'y nanonood sa aking mga vlogs, ayaw ko na magkaroon ng posisyonan ng dilawan versus loyalista. Kasi hindi maganda yan. Yan yung stand ko sa issue na yan. Para ako sa unity. Kaya nga ang bunyog, di ba? Ang ibig sabihin ng bunyog, pagkakaisa eh. So ang pinopromote ko, pagkakaisa, laban sa Duterte. Yan yung ko dyan. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi dapat madala ang isyung ito sa issue ng dilawan versus loyalista. Yan ang dapat maiwasan. Hindi dapat. Kasi kapag ganyan ang lumabas niyan, pag pinalabas siya na away ng mga loyalista at ng dilawan, pangit. Ay kung si Christian Siguera lang naman ang involved dyan, hindi naman dilawan as grupo, Christian Siguera lang. Bakit? Pumuposisyon ba ang mga dilawan bilang grupo? Halimbawa, kami ba sa Bunyog? May stand ba kami sa issue ni Christian Siguera? Wala naman. Yung mamamayang liberal ba may stand? Siyempre hindi. Partido yan nila Laila. Ang Akbayan ba mayroong stand? Hindi. Wala naman eh. So wag natin itong tingnan bilang dilawan versus loyalista. Pangit. Pangit yan, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.